Kalingap, mga kaibigan, punta namin yung na-rescue natin sa bus terminal po, mga kalingap. Lalo pa yung isang yan, madada din yan ang kukong yan. May walit kayo dyan kasi. May babies mo ako. Anyog dyan na magawang walis. Opo, kakahulog po. Maganda yan. Gawin natin walis. Totoy, huwag malikot dyan. Ay, salamat. Hindi mo pala ako malulong. Kaso po, madilim po. Walang ilaw. Solar naman po kami pinasularan sa itong makina. Diba rin, may gasira lang. Yung mga kasira eh. Nung kasira po kami, kaya lang, wala pa man kaming gasira ngayon. Bibili pa lang. Oo, solar. Mineral po, nabili-bili na lang po dyan. Malapit lang naman, di ba? Dito lang yun. Ano? Opo, dyan po sa mismo sa tindahan. Oo. Tubig po. Magkano man ang mineral? Kaigin po doon. Tuyo yung ano, tuyo yung Bubon. bubon. Matagal na po yung tag-init po ba kita? Grabe. Sobrang init, ano? Grabe.
si Resty Prabo po, anak po ni Julieta Sabado. Saka po maraming nagpapasalamat po ako ng marami kay Kuya Bal, natulungan po kami kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi po kami magkakaroon na ng titirahan. Kaya napakabait po ni Kuya Bal, napakabait po mabuti. Kasi po kung hindi po dahil sa kanya, gulong-gulo po ang isip namin, hindi po namin alam kung saan po kami makapunta. Kaya maraming salamat po Kuya Bal, lahat po ng mga staff ng Kalingap. Dahil po mababait po sila at matulungin. Salamat po. Saka ako na lang po ang nagtataguyod ng pangbuhay po namin sa araw-araw. Kaya po hindi ko po iniiwan si Mama dahil po naawa po ako sa kalagayan po niya. Hindi po gaya ng iba ko pong kapatid na mga wala pong pakialam sa amin. Pinagtabuyan pa po kami. Ibang tao pa po ang nakupkup sa amin. Maraming salamat po. Kanila po yun kung bakit po kami pinagtabuyan. Hindi nga namin naintindihan kasi yung mga in-laws ko nagalit sa akin, sinabihan daw yung mga anak ko na nandun na ang sino man to tumangkilik kay mama ninyo samantalang ako nasa abroad pa ay walang matatanggap na pamana kung tatangkilikin nyo si mama ninyo. Dahil pinaghiwalay po kami ng biyanan ko dun sa una kong asawa. Dahil nga po sa yung paghiwalay namin yun, kinainggitan ng biyanan ko ang tinatanggap kong allotment dahil isang seaman po yung mister ko, kapitan ng barko. Natural po, malaki po ang pera. Marami po akong pundar na mga kabuhayan gaya ng rice field, mga nyugan, marami po nagsasanla sa akin. Nakapatayo din po ako ng 20 hectares na fish pond. Ngayon po, yung biyanan ko, yung gitirang maigi, sugarol, ang gusto niya, siya daw ang tatanggap ng allotment buwan-buwan. Magkano lang naman allotment na tinatanggap ko, hindi naman malaki. Tapos, pero nagbibigay pa rin ako 6,000 din sa kanya. Every time natatanggap ako ng allotment, may 6,000 siya. Bukod doon, may pension pa siyang 10,000. Galing din sa panganay niyang anak na namatay na sarhento ng US Navy. Hindi pa po nagkakasya sa kanya, nagpapasugal pa po sa bahay, at ang gawa pa po sa akin, pag natalo siya sa sugal, ako pa ang tagabayad sa pagsugal. Ang sugal po nila may magyong, entry 4. Ako po lahat, pati pakain, merienda ng mga parasugal, gano'n. Nung malaman ng mister ko na seaman na gano'n ang gawa ng biyanan ko, sinorpresa siya. Nakita ang totoo na gano'n nagpapasugal dahil may 6 ng lamesa sa loob ng pamamahay namin na pinagsusugalan ng mga tao. On the act na nakita ng mister ko. Kaya nagalit sa akin yung binan ko, pinaghiwalay kami. At ang sabi, wala akong pakialam, basta ang gusto ko, sabi niya, ako magtatanggap ng allotment monthly. Sabi nga ganun. Kaya hindi man po ako interesado sa pira. Kami naman po ng mister ko, napakabait po niya. Talagang wala akong masabi sa kanya. Kaya nung maghiwalay kami, nasiraan din po yun ng bait. Ang ko nga po, nakulong din po sa mental dahil hindi niya matik yung paghihiwalay namin. Yung biyanang kong babae naman, basta ang gusto niya, mapaghiwalay kami at siya daw ang tatanggap ng allotment. Pero hindi na sa kanya nagpadala ng allotment yung mister ko dahil isinusugal lang niya yung allotment. Walang nangyayari. Kaya ginawang siraulo yung mister ko na naman. Dahil sa akin, sabi niya, pag hindi mo hiwalayan yung anak ko, gagawin din kita siraulo. Sabi niya ganun. Na-prove ko naman po na nagagawa niya yon dahil may mga ginawa na po siya. Anak niya mismo, ginawa niya. Kaya, hindi na po ako nag-interest po sa kayamanan. Iniwan ko na lang po. Kaya po yan ngayon ang
Tapos pag iwan ko po sa kanya, nag-Saudi ako, nakapag-asawa ako ng isang Indian national. Kaya lang, hindi naman po maganda ang kapalaran ko sa Indian national po yun dahil para bugbog. Kaya iniwan ko din po. Naghiwalay din, korte na po nagpahiwalay sa amin. Kaya bininta po namin lahat ng ari-arian, pinaghati-hatian. Kaya po ngayon, yun na po ang kalagayan namin ngayon. Back to zero. Sa ngayon po, meron akong anak na bunso na hindi man po niya ako iniiwan. Siya po nagiging katulong ko sa aking mga pangangailangan sa araw-araw. Siya na lang po natitira dahil yung mga kapatid po niya may kanya-kanyang asawa na at kulang pa man daw sa pamilya nila ang kanilang kinakita. Kaya halos ayaw na po silang magbigay. Kaya bahala na rin daw po kami. At itong bunso kong anak na rin daw ang bahala sa akin. Kaya hindi po niya ako iniiwan kahit saan po ako mapunta. Kaya siya na lang po ang katuwang-tuwang ko. Maigi na lang po. Pero may anak din po akong babae, kaya lang iba rin po ang mga rason-rason nila. Kaya tumahimik na lang po ako. Bahala na lang po ako ang Panginoon sa kanila. Sana naman ay huwag parusahan ng Panginoon ng mga ganyang klaseng anak. Sa ngayon po, kasama-sama ko rito yung aking bunsong anak na siyang magtataguyod. Kasama rin po ang kanyang anak na maliit, 3 taong gulang. Kaya yan lang po, bali 3 po kami magkakasama dito. Siguro po kakayanin na po pagtitiisan ko anong kain namin. Sanay naman po kami sa hirap. Isa po ako ang OFW. Masasarap ang pagkain doon sa Saudi. Pero sana yun. Sana lumaki naman po ako sa hirap. Kaya ko naman pong magtaguyod sa kahirapan. Mag-adjust. Kaya dito po maganda ang mga paligid. Pwede magtanim ng mga gulay-gulay. Para di na bumili sa sentro ng mga gulay. Ganun. At dati po, nakikitulog lang po kami sa terminal ng Superline po sa Dait. Kaso pinapaalis na rin po kami dahil mga naka-CCTV daw po kami ay against the law of management daw po yung pagtulog-tulog namin doon ng matagal. Kaya sinabihan po kami ng gwardiya na kung pwede lumipat na lang daw po kami sa iba. Kaya sabi namin magantay lang po ako at maghahanap ako. Kaya nakuhanan po namin si Kuya Bal na matawagan, hinanap ng anak ko sa cellphone. Yun, nakita niya yung naka-online si Kuya Bal pala sa kanyang pag-vlog. Kaya nakausap namin siya. Kaya ngayon po mismo ginawa ni Kuya Bal ng remedyo. Ngayon dinala kami mismo dito sa titirahan namin na bahay dito sa San Jose Basol. Salamat po sa Panginoon at siyang ginamit na guide ng Panginoon para sa aming mga kahilingan at pagdadasal sa Kanya. Kung hindi po kay Kuya Bal, hindi po kami magkakaroon po ng ganito. Kaya napakabait po talaga ni Kuya Bal. Marami po siyang natutulungan. Ang mga katabi ko rito ay puro mga tinutulungan din po niya. Kaya napakalawak na rin po ang influensya na nagagawa ni Kuya Bal. Kilalang kilala po siya dito sa Dait. Kahit sa mga tricycle driver, nagtatanong lang kami kung saan nakatira. Yun, itinuro po sa amin kung saan naroon. Kaya natagpuan po namin siya. hindi namin inaakala na matagpuan namin siya ngayon. Dinala kami doon mismo sa kanyang isang proyekto. Kaya salamat po sa Panginoon. Salamat po, Lord. Din po. Para tayong mga away na. Single parent daw eh, wala nang asawa. Ayun po. 3 pang anak ko po. Ilan anak mo na lang? 3 po, kaya lang may asawa na po yung minor edad po. 16 years old po. 3 na lang po kami. Ano po yan? Hindi nagtutulo ang iyero dito. Wala man. Tulo-tulo po yata dyan kunti.
Ay, matatapalan na lang yung Hindi po nagpalang po yun. Bulkasil. Kailan dyan. Tiyaga-tiyagaan muna. Parang ang ganda dito magtanim-tanim. Ano? Yun po, mga gulayin. Tanim ko nga po talaga sa buti. Bubura lang po galing sa init. Oo. Ay, dilig-diligan. Yung mga hinugas bigas. Opo. Yan ang gustong-gusto niya. At taman taning pag dilig ng hinugas bagas, madakol yan. Ako po si Nanay Jolie Sabado po, from Panganiban pa po. Kaya lang ako'y sinamampalad sa, hindi ko po alam kung paano ko po istoryan. Dati po akong OFW. Ngayon, nung mapira pa ako, kilala ako ng lahat. Nung maubos na po ang pera ko, lalo na yung pagka-aksidente ko, niloko ako, inutang-utang hanggang sa kinuha na, hanggang hindi naubos yung pera kong dala, hindi hinintuan, at pag hindi ko raw sila pautangin, maglimutan. Eh sa ayaw ko naman pong dahil mga kapamilya naman po, ibinigay ko na ibinigay para wala silang masabi. Hanggang sa naubusan po ako ng pampaopera, kaya ako ngayon pilay. Kaya ang masaklap pa po noon dahil ganito na nga, wala nang hanap buhay, pilay na, matanda na, wala na, kahit yung mga anak ko, hindi na nagbibigay ng sustento sa akin dahil kulang pa man daw sa kanilang pamilya ang kanilang hinahanap buhayan. Kaya kung saan-saan na lang po ako natatapon, pupunta maghanap. Namamalimos po ako dito sa Daet, Panganiban, Labo, lahat pong mapuntahan ko, namamalimos po ako. Kahit po dyan sa Kapitolyo. Hindi na po ako nahihiya kaysa yung magutom po ako. Kaya sinasabi ko man po ang totoo na hindi baling mamalimos na lang ako, wag lang magnakaw. Dahil ang Panginoon nandyan lang. Basta tumawag lang tayo sa Kanya. Ito na nga po, at nakarating po ako kay Kuya Bal. Tapos doon, humingi ako ng tulong din po sa kanya. Sa awa ng Panginoon, pinagbigyan po niya kami. Ito, may ginawad na po nga bahay sa amin. Magsisimula naman po sa uno, ay sana po hindi tayo papabayan ng Panginoon. Talaga ang Panginoon po marunong, hindi niya pinapabayan ng mga marunong tumawag sa Kanya. Kaya maraming salamat po, Lord. Thank you po. Thank you very much. Lalo na po kay Kuya Bal, at naintindihan po niya ang kanyang ang aming sinasabi. Kagabi lang po namin nakausap siya. Kaya yun, pinahatid niya kami ngayon dito sa titirhan namin. Maganda po, maganda ang kwan dito, peaceful, may peace of mind ka. Kaya ito po, sana po masimula naman po ako sa uno. Sana ay maganda ang aming magiging kinabukasan po rito. Basta pag-ibayuhin lang ang sipag, tiyaga. Salamat po sa Panginoon, Lord. Pinakinggan niya ang aming mga dalangin. Salamat po. Lalo-lalo na kay Kuya Bal. Salamat din po. Dahil kung hindi po sa kanya, kung saan-saan po kami patapon-tapon na nakikitulog, kung saan tabi. Kaya, naawa po ako dahil may kasama pa po akong apo na maliit. Kaya, kahit ano po, tinatanggap na lang po namin. Kaya sa ngayon po, wala pa rin trabaho ang anak ko. Kaya umaasa pa rin po kami sa bigay-bigay. Kaya, kung saan ako napapapunta, talaga kinakapalan ko na po pagmumukha ko, nahingi po ako talaga, namamalimos po talaga ako, hindi na po ako nahihiya. Ang sabi naman po ng mga iba kong anak, ipinapahiya ko daw po sila. Ay sabi, paano ka ako? Antayin ko na lang kamatayan ko sa gutom. Hindi na lang pala ako kikilos din. Hindi naman na po ako makapagtrabaho dahil ako po isa na pong paralisado. Kaya pinagtitiisan ko na lang po.
Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Kami ngayon ay kanyang ginawadan na naman ng panigbagong panimulang buhay po. At pag-ibayuhin po namin na sana po mapaganda ang aming kalagayan dito. At ginawa niyang guide si Kuya Bal para sa aming mga pangangailangan at dalangin sa Panginoon. Siya po ang ginamit ng Panginoon po para kami magkaroon din po ng ganitong matitirhan po dahil nakakahiya na po yung ilang bahay na po ang napuntahan namin. Sa una lang po, maganda ang mga pakita nila pero pag tumatagal na, hindi na po maganda. Kaya sabi ko, alis na naman kami, lipat naman kami kung saan. Kaya ngayon po siguro po hindi na po at nagbigay na po sila ng matitirhan namin lugar dito. At pag-ibayuhin naman po namin ang sikap, pagsisikap para mabuhay po. Hindi naman po ako matatakot at may mga katabi naman po dito. Yun po ang buhay ko po. Kaya kami ay humihingi ng tulong kung kani-kanino. Pati kay Gob, ganun. At sana po mabigyan ako ng makina ni Gob. Pwede na po ako magtanggap ng mga tahiin, mga school uniforms, mga office uniforms po. Kaya patahi, pati mga seat cover, bed cover, cortina, mga gown, pangkasal, ganun. Yan pa ang trabaho ko po sa Saudi. Kaya pwede po ako magtanggap. Saka mga repair. Ganyan, paputol ng pantalon, pasikip, paluwag, gano'n. Ginagawa ko po lahat po yan. Ito po, tumawag sa ating mga kaibigan at nagiging pa rin tabang tulong po na magkaroon po ng bahay. Yan sila, kakalinga po. Salamat po sa nagpaabot ng tulong. Biyaya po sa pamilyang ito. Tayo. May dala kaming bigas, grocery, lutuan, kaldero, kawali, mga gamit po sa bahay po mga kaibigan. Tapos kumot, kulambo, unan, banig. Kuya, si mama mo? Wala po. Saan punta? Nagpunta po inaga. Ay sa Panganiban. Bakit? May po doon na yung pong binigay ni Senator Happy. Na ano? Na po sa MSWD. Ito lang, ito. Kumusta kayo dito kay kuya? Opo, okay naman po. Pero diyan po kami kila ate nakitulog kagabi. O, kasi pagawa ko pa, ibitara, ipapagawa ko pa ito. Opo. Ha? Yung grocery dito. Opo, maraming salamat po. So, ito po, may gamit. Wala pa silang lamisa. May ulam tayo. May ulam, may bigas. Yan. So, ito po dati, may nakatira dito mga kalingat. Ayun, naglutot na po sa iba yun. Nasa diet na po sintro. May hanap buhay. Kaya ito po, ipapagawa natin ito uli. Nasira po ito mga kaibigan. Ayun. Nasira po ito. Yun mo, binasag pa rito. CR pa. Medyo, ipapagawa ko pa ito mga kalingap ha. Yan. Kuya, malaga may bahay na kayo. Opo. No, may banig dyan. May banig nandyan ha. Yan, may banig, may ano. So, wala pa silang kama dito. Kuya, may ano ha, may lutuan oh. May bigas, aso yung bigas? May bigas oh. Ha? Wala po na si mama mo dyan? Wala po, nagpapanganiban po. Nagkapanganiban? Ah, okay. Kailan balik niya? Mabait din po ako. Ito may grocery kuya ha? Opo, salamat po. Dito po yan. Ngayon, madala ko gatintero dito. Para i-repair ito. Ha? Kasi medyo sira na yung bahay mo ay. Yung bintana, mga kalingap. Pintuan dito sa CR at saka dito. At ito po siguro, ano ito? Steel matting na lang ito para ano, may meron silang hangin po malalanghap dito. Steel matting na lang po. Tapos pintuan dito mga kalingap. Ayan. So, kuya, nasaan yung pamilya nyo?
Nandito kayo sa... Taga saan ba kayo? Nagpangaliban po talaga. Ngayon, ano nangyari po nandito kayo sa dait? Halos nag-iiwasan po sila kasi po, anong nangyari po talaga, nung nag-away po si mama tapos si papa, Ano? ibinenta na po yung mga ari-arian po sa dait. Ay sa panganiban po. Oh. Tapos po yung partihan nila nagkulang po at may binayadan po sa bahay, sa utang. Ang biscuit doon. Kaya po hindi nagsapat. Tapos po pumunta po kami sa kapatid ko sa Naga at natulungan po namin yun. Hindi naman po kami doon intindi. Anak mo yan, kuya? Opo. Nasaan si misis mo? Iwalay na po kami nun. Matagal na? Opo. May asawang iba? Meron na po, pinakasama. Ilan anak niyo, kuya? Ano po, isa pa man lang po. Ilan anak mga kapatid na ano? Ano po, bali 5 po. Pero mga wala naman po pakialam na. Walang pakialam sa inyo? May mga pamilya na sila? Meron na po. Ikaw bang kabunsuan? Opo, ako pong pinakabunso. Abuti at hindi mo iniwan sila na Ay, yun. hindi po't naawa po ako ay, kaya po hindi ko po talaga... Bakit ito kayo sa Superlines nagpapratambay sa terminal? Wala po kasi kami dito matulugan, kaya po nung ganun, doon na lang po kami nakiki-stay po. Ilang araw kayo doon? Siguro po mga 3 days po. Sa Superlines? Abuti at pumayag na doon kayo nagpapratambay. Pinapaalis na nga po kami ay kasi bawal daw po doon masyadong magtagal. Eh, nakikiusap na lang po kami. Eh, galing po kami nun sa Manila po, kaya po napapunta kami terminal ng Superline para po maghingi ng tulong po kay Senator Rapi. Ngayon, ano nangyari? Hindi naman po kami napagbigyan kasi wala po daw doon si Senator Rapi, saka po dinulog po namin doon dahil doon sa problema po ni Mama tungkol sa mga anak. Ay nasabi po doon sa amin, nasa batas daw po ngayon ay ang magulang daw po may obligasyon sa anak, pero ang anak walang obligasyon daw po sa magulang. Tama. Opo. Yung nanay mo, ang matulungan kayo? Matulungan po sana kami kahit maliit po na bahay. Tapos kunti lang pong ayuda na pang financial assistance. May kaya ba yung mga kapatid mo? Yung isa naman po nasa Taiwan, hindi naman po, wala naman pong kaya, pero kaya naman po kahit paano mag-abot-abot. Hindi naman po nangingi ng malaki si Mama. Ay mali natin, baka sila din, inakurang din sila. Opo. Baka wala din siguro sila. Opo. Saka po, inaano ko po sana, Sir Val, matulungan mo po ako kahit meron po ako mabondera na tricycle para po. Nag-tricycle ka ba ka? Opo. May lisensya man po ako valid. May lisensya ka. Opo. Kahit po sana mabonderahan ko po sa dait. Araw-araw po ako may daily income po, baga. Maliban doon, anong mga alam mong trabaho, kuya? Ay, sa ano po, wala po talaga, nagka-tricycle lang. Hindi ka na karpintero? Hindi po ako Hindi ka maalam sa nakapagano po karpintero? instruction po. Talagang ano po ako, dati po ako may tricycle. Talagang yun po ang nakasanayan ko pong trabaho. Eh kaso po yung tricycle po namin sa katagalan po nasira na kaya bininta na lang po. So ngayon, kung saan ka nakakarating? Opo, kung saan-saan po, ang dami na po namin natutulog. Wala ba kayong bahay wala kayong sariling bahay? Dati po meron, kaso po naibinta na po. Bakit bininta? Sino nagbinta? Sila pong dalawa ni Papa, nung nagka-away po sila mag-asawa, bininta na po, tapos pinambayad po sa utang. Yung tira po, pinagpartehan po nila kaso hindi na po sapat makapagpatay ng bahay. Kaya nangyari, wala kayong bahay ngayon. Kaya po, yun, wala po kami Dati pa sa OFW, no? Opo, dati po OFW sa Saudi po. Sa Saudi? Opo, doon na din po siya nagkaka-accident. Pero po ang skill po doon ni Mama mananahi. Nagtatahi po siya. Opo, kaya gusto nga din po mag-request ni Mama kung pwede daw po kahit isang makina. Para sa... Pang araw-araw daw po niya na gastusin, may matahi daw po siya. Anong tatahiin niya? Mga ano po, supabed. Marunong siya ng ganun. Lahat po ang dami pong niyang alam na tahi. Dapat yan makinang, Nagawa po ng pantalon, makinang talagang para dyan. bedsheet, bed cover, seat cover. Madami po, cortina, gown. Marunong po sila, no? Opo. So, dito, medyo mainit, ano? Opo, mainit po. So, kinatambay pagka ganyang pag-init. Sobrang init. Opo, sa labas po. Sa labas na kinatambay pagka ganyang mainit. Opo. So, ano lang, pakisabi nila sa marami na galing kami dito, ha? Opo, kaya maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo po ay
Hindi po namin alam kung saan po talaga kami mapunta. Medyo hopeless na nga po sa buhay. Tinitiis na lang po. Kahit kung para paano na po ang sitwasyon. Pagdating nung karpintero, ipapagawa ko na itong bintana, yung paminto. Opo, kaya ba? Para may ano kayo, Opo. may privacy o ano, Opo. walang pwede makapasok. Opo. Kaya nga po, yung pagkontak po namin sa inyo ay nakulitan na po ako kay mama. Sabi ko, may po kasi ang tawag sa inyo ay, sabi ko, huwag ka na mama magpatawag at baka makulitan sila Kuya Bal. Sabi ko kung ganun. Wala kayo uling dito, wala mga kaluto. Wala nga po. Diyan po sa kabila, nakikipag-share na lang po kami. Nabili na lang pong bigas, ulam, ganyan. Naligas na lang kayo. Opo. Sure na lang kayo kung ano yun. Opo. May kaldero dito, kompleto may ano. Kaldero, kawali, ayan o. Kutsara, plato, baso. Opo, kuya. Ha? Opo, salamat. Dito lahat yan, para magalit kayo. Opo. Kailangan niya po uling. Kung magkakaroon nito, pwede makuha. So ito mga kalingap, natulong po sa pintuan. Steel matting na lang po yan. Steel matting. Tapos bintana po. Ayan po mga kalingap. Wala silang bahay po. Awan naman itong pamilyang ito. Saan nag-abroad na rin mo dati? Saan nag-abroad dati? Sa Saudi Arabia po. Ilan taon sa doon? Matagal din po. Almost 15 years po ata. Hindi siya nakaipon? Nakaipon po, pinagambirigay lang po sa mga kapatid ko, sa mga kapatid po niya, niloko po siya. Ayun po, kaya po naghirap po. Halos wala po siya naipundar. Aswa may pundar. Opo. Ano, sustento, ganyan. Kaso nung kami naman na po ang wala, bigla naman na po ng mga nagtalikod. Wala na mga po. Hindi na kayo sa ere. Opo, kaya po hindi po namin alam ang dahilan. Baka wala rin siguro silang ibigay. Baka hirap-hirap din. Opo, siguro po may... Gusto mo nilang tumulong, wala rin maitulong, di wala. Opo. Ganun talaga. Opo. Isang beses naman po nagpadala. Eh siguro po, hindi po sapat yung pinadala po. Naghirit po si mama, nagalit pa po. Saka nagkain. Yun po, nung nasa Superlex Oo. po. Nabili-bili na lang po kami sa mga karinderya. Mabuti, may pira kayong ano, Meron po yun na pagpalimusan po ni mama kumalis din siya. nung lilimos po. Kung saan dyan, Kung umikot-ikot. saan po, nag-iikot-ikot si mama. Sabi ko, hayaan mo po, pag nakahanap po ako magawang boundarihan na tricycle po, hindi man na po kami magaganyan. Unless kung sakaling may mahanap buhay dyan. Opo. Mahirap na yung sitwasyon yun, no? Opo. Talagang, mabuti, may pamasaya pa si mama puntang pangaliban. Meron po ako po, may 500 pa lang po siya nung umalis po dito. Pabalik niya, hindi niya isip pagkain ninyo. Opo. O, punta kami dito. Opo. Yan. So, salamat po sa ating lahat. Ito na po natulungan natin. Ito lang po yung bahay po, ipagawa natin ito. Ito pong bintana po, no? So, mahangin naman dito. Maprisko. At, paano may bahay silang tutuluyan. Dito lang dati po, nasa Superlight sila natulog. Mas mahirap yung, walang sariling bahay. Kuya. Ano ba naman, kuya? Resty po. Ha? Resty Prabo po. Rusty Prabo. Prabo? Opo. Sila na yung may pangalan. Julieta Sabado po. Iba kayong pangalan? Kung baga nagpakasal po yung papa ko tapos si mama, hindi po ginamit ni mama po yung pangalan na. Ay, yung ginamit. Pero dito po sila nagpakasal at Indian National po si papa ay. Indian National. Nasaan yung papa mo ngayon? Naandyan po kayo sa Santa Rosa ay ginawan po sila ng permanent protection order. Nasa Santa Rosa, Purok 5 po. Nandun po siya nakikita sa barangay. Sabi nga daw po, i-deport na daw po. Indian, ba't ayaw yung magsama, mama mo? Nananakit po kaya ay. Nananakit? Opo. Pero ano yun, Indiano talaga siya? Indian po, Indian National po. Okay. Nananakit po, hindi sila magkasundo. Baka gawa sa hirap.
Awang ko po sa talagang dati po, ganun na po talaga sila. Dati pa po. Napapanood mo? Opo, nung kahit nga po ako sinasaktan nung maliit pa po ako. Pero marami kayong magkapatid. Pero po, opo, Indiyan na pala ang... Ilan taon ang tatay mo? baka po mga 70. Eh, baka nagbago na. Po, Saan ka tira ngayon? Sa barangay? Santa Rosa Norte po. Barangay? Opo. Saan kumakain yun? Doon po, binibigyan po nila. Kawawa naman pala yung magulang mo. Opo. Eh, ginawa po sila ng permanent protection order ng korte po ay kaya bawal po makalapit si Papa kay Mama. Bawal makalapit. Kasi noon kasi sinasaktan yung mama mo. Opo. Tinulak na nga po yun sa may kami na tamaan po dito kaya nagkapasa dati. Tapos sinuntok na po, hinahayaan ng kutsilyo. Bago daw po siya magpakabatay, papatayin daw po muna si Mama. Sabi nga nun. Hindi mo nagpakamatay. Hindi naman po. Takot din magpakamatay, no? Takpan din po. Kanino ano to? Si Mama po. Buti naka-alis ng walang Dalawa tungkol. po yan. Dalawa po. Yun lang po isang ginamit niya. Bakit siya nagkagayaan? Po, Bakit na-aksidente siya? car-accident po sa Saudi. At ano po. Matagal na. Matagal na po. Taon na din po. Siguro po may mga 15 years na po ito. 15 years? Matagal-tagal na rin. Simula po na na-accidente po. O pera, ano? Pumibili mo ng ano? Huling. Salamat po. Kaya May bigas dyan, may grocery. May kape, gatas, biskuit. May dilata dyan, oh. Kompleto yan. May noodles. Sige kuya ha. Opo, salamat. At ipagawa ko itong bahay mo. Paparepair natin yan. Opo, kaya Karpintero para meron kayong safety. Sige po ha. Opo. Sana po kuya po, ma-request ko naman po. Kasi mahanapan po akong pwedeng O kung meron dyan pwedeng mabandurihan mo. Kasi marami kasi mga nahanap daw boundary ay. Maraming salamat po kuya. Sige ha, dito muna kami. So mga kalingap. Ito nga po yung... Doon tayo. So... Wala pa na yung anak mo dyan ate, nasa hospital pa. Tagal na. Wala kang kasama dyan. Kami lang po mga anak ko po. Ilan? Ito po, plus yung anak po ni Danilo. Bali, 4 po kami. Nasa si Danilo. Danilo, Ito. sa hospital po yung palagbabantay po sa asawa. Bakit walang trabaho? Ay, ito palagbabantay po ay. Ano yung pagkain araw-araw nun? Po, Binigyan mo yung ginagol yun? Okay. Binigyan namin yun ng ano, pera. Makaubos na siguro. ito lang po alam. Oo naman. So, ito muna kami. Kuya. Okay, mga kalinga. Wala yung ano po. Pero may video tayo i-play. At siya po labis na pasalamat sa atin. Yung nanay po niya, ang kalinga. Salamat, mabuhay, God bless. Pagkana po yung ating video po doon sa nanay po niya na anak po natin yung video. Mga kalingap. I-play natin dito ngayon.